Masayang araw, mga ka-PL. O paano ba yan? Pahiya na naman ang mga double agent at ang mga nagpapaniwala sa propaganda nitong mga double agent na di umano, susi daw si Senator Amy, mga kababayan, para maibalik ang ating dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Eto, panoorin po natin itong video, mga kababayan. Nilinaw po ni Mayor Baste Duterte na walang kapangyarihan o hindi si Senator Amy Marcos ang susi para makauwi ang ating dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Tinanong po ito, mga kababayan, ni Maharlika sa Dahig sa isang ambush interview kay Mayor Baste. Siguro itong si Maharlika, mga kababayan, parehas po ng mga paniniwala natin ba na walang kapangyarihan yan si Aimee. Kundi nakiki-epal lang yan. Sa madaling salita, gusto niya lang bumango yung kanyang pangalan kasi nga bagsak na sila Hindi na sila pinaniniwalaan ng ating mga kababayan. Ito, mga Marcos, wala na, mga kababayan. Natatakot lang yan, baka sa mga susunod pa na halalan, hindi na makapasok, lalo na kapag iba na ang administrasyon. Noong nakarang halalan, kaya lang na nakapasok kasi siyempre, baka nabudburan niya ng magic sarap, mga kababayan, kaya nakapasok pa sa Magic 12. Ito na ho yung video. Huwag ho nating tagalan, mga kababayan. Panoorin na po natin. Yeah. Pero Mayor, gusto ko lang i-clarify kasi minsan may mga lumalabas, syempre hindi ko alam, controls niya o whoever, na parang ang pagdating dito ni Amy Marcos, parang pinapalabas nila, parang siya yung bringer of hope for PRRD to go home. I just want to correct that in your own perspective. Meron ba siyang power to bring PRRD home? Kasi yun yung mga lumalabas sa mga trolls. Hindi. Kasi nakauwi na ba si Madam? Nakauwi na. Nakauwi na. Hindi totoo kasi wala man niya dala. Nasa Senado na si Senator Amy. Kung di ako nagkakamali, kahapon, dumalo na sa sesyon sa Senado. Walang Tatay Digong na dala. Pahiya na naman yung mga double agent. Kayo naman na mga nakafollow sa mga double agent na yan, wag ho tayong magpapaniwala, mga kababayan. Pangatlong beses ko na yata itong pinag-usapan dito sa ating channel. Itong tungkol nga dito sa mga propaganda ng mga double agent na meron daw hawak ng mga mabibigat na dokumento si Ate Mangga na maaaring isumite niya sa abogado ni PRRD para yun ang maging susi para makalaya ang ating Tatay Digong. Nasaan na? Wala. Kung yung ating pangalawang Pangulo nga, pangalawang Pangulo ng ating bansa, wala ngang kapangyarihan. Sino si Senator Amy? Oo, kapatid niya, si Marcos. Ang tanong ba, binigyan ba siya ng basbas ni Marcos na Amy, pumunta ka doon sa Dahig at sabihin mo sa taga-ICC na ako ang may utos, ito, may sulat, ako ibibigay sa iyo para palayain na yung dating Pangulo. Walang ganon. Kahiya-hiya na naman ito sa mga double agent, mga kababayan. O di ba? Ang makakapagpalaya lang po sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, itong mga magagaling na mga abogado ng dating Pangulong Duterte. Maliban dyan sa mga magagaling na mga abogado na yan, baka sakali
pag tumawag itong si Bangag sa ICC, total sinabi na ni Kaufman, ang isa sa mga prosecutor ng ICC di umano na sa Malacanang, o pag tumawag, palayain nyo na yan. Yan, pwede pa, maniniwala ako dyan. Pero si Jaime, katangahan po, ang maniniwala sa mga ipinapakalat na propaganda nitong mga double agent na si Jaime daw ang may hawak ng susi ng selda ni tatay. Para mga tanga lang o tanga talaga. Wag ho tayo magpapaniwala. Alam ko matatalino ho kayo eh. Alam nyo ho yan eh. Kaso lang, nagtatanga-tangahan lang kayo ba? Kasi siguro dahil sa mga paghanga nyo dyan, sa mga double agent vlogger na yan, gamitin nyo po yung kokote nyo, mga kababayan, para hindi ho kayo magmukhang tanga. May mga isip naman ho kayo. Di ho ba? Sinabi ni double agent, ganito, ganyan. Oo, tama, ang galing. Tuntua ka. Magamat yung iba dyan, mga kaibigan natin yan. Pero, siyempre, mahirap pong paniwalaan, mga kababayan. Ay mag-aantabay ho tayo kung kailan po makakauwi ang ating tatay. Pero eto, sana maniwala kayo sa akin. Malapit na po. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Pero wala kami maibibigay o wala akong maibibigay sa inyo kung anong buwan o anong taon. Hindi naman siguro abutin ng taon. Basta malapit na. Ang panghawakan po natin, mga kababayan, yung sinabi po ni Madam Hanilet Abansenya. In-interview siya ng mga motovlogger sa Davao City, sa mismong bahay ho nila. Tinanong nito mga motovlogger kung makakauwi ba talaga si Tatay Digong at kailan. Ang sagot niya, oo, makakauwi si Tatay Digong, pero wala siyang sinabing petsa. Basta ang sinabi niya lang, malapit na. Yun ang totoo. Sino paniniwala natin, yung mga double agent vlogger na yan? O etong partner ni Tatay Digong? Ay bay ako, dito ako maniniwala kay Madam Hanilet. Hindi sa mga double agent vlogger na eh. Puta, mas martis pa sa akin yan eh. Ito nga, tingin ko dyan kay Jaime, mga kababayan ha. Ewan ko lang kung napansin nyo rin. Hindi ko naman po kalaban si Jaime, hindi po natin kinakalaban, ano ho. Ayaw ko lang kasi nung masyadong madrama, no? Para lang pabanguhin yung pangalan niya. Samantalang napakabaho naman na talaga. Ito, tingin ko dyan, ano. Hinala ko lang naman to. Maaring totoo, maaring hindi. Ang masasabi ko dito kay Jaime, parang siya pa nga itong bumibiyak eh. Humahati sa ating mga DDS. Hindi ko alam kung nautusan itong si Bangag, sabihin na hatiin mo yan sila, paniwalain mo sila, maghanap ka ng vlogger, bayaran mo. Parang ganun lang baga. Sabihin mo, ganito, ganyan, iutos mo sa mga vlogger mo na ganito, ganyan, kunwari uuwi na ang dating Pangulong Duterte o ano pa man. Di ba? Para hindi ho magkaparehas yung ating mga pananaw, paniniwala sa usaping politika, lalong-lalo na po dito sa dating Pangulong Duterte. Para mahati tayo ba? Kita nyo ano nangyari sa atin ngayon. May iba nang sasabi na pauwi na dahil narinig nila sa mga double agent kung tawagin. Di ba? Meron namang iba, mas marami nagsasabing walang kapangyarihan si Jaime. Kundi itong mga magagaling na abogado lang ng dating Pangulong Duterte ang merong kakayahan na makauwi o makabalik sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Ano, di ba? Yun ang tingin ko doon eh. Parang hinahati niya ho tayo. No? Yun lang ang tingin ko. Sana naman, wag ho tayong basta-basta agad maniniwala sa mga, alam natin na masarap sa pakiramdam eh.
na makauwi na yung ating dating Pangulong Duterte. Sino may ayaw? Di ba lahat ho tayo gusto? Bukas na. Kung pwede lang, sana Sana bukas na kaso proseso ho yan, mga kababayan. Proseso yan. Tinatrabaho yan. Hindi yan ganun kadali. Di ba? Lahat tayo gusto natin makauwi na siya. Pero, sumunod ho tayo sa batas na ipinapatupad ng ICC. Yun lang ho. Pero tandaan nyo ho, malapit na. Yan lang ho ang masasabi ko. Ayos? Pahiya na naman ng mga double agent. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.